there are a total of 7 articles of impeachment. Sa mga viewers po natin, yung articles of impeachment, ito po yung formal accusations against... Ito na po, Attorney Kapunan, sigurado daw po, ayan ha, pakukumbig si Sara Duterte sa pangungurakot sa impeachment. Ito po. Vice President. So dun sa 7, kinukonsulta ba kayo sa lahat ng iyon or meron specific articles that you're being consulted on? I think pag pinag-uusapan ng articles of impeachment, mas madaling maintindihan. Kasi parang pag sinabi mong impeachment, di na maintindihan ng tao, no? Pag sinabi mong krimen, mas maintindihan ng tao, no? Or violations of law, mas maintindihan ng tao yun, no? So, yung mga articles of impeachment, simple lang yan. It's violation of our fundamental law, which is the Constitution. And Vice President Sara being a lawyer, and not only is she the highest elected the highest elected lawyer of this country, she has 2 oaths. She has 2 oaths of office. Her oath of office as a public official, but over and above that, her oath of office as a lawyer. Klarong-klaro your oath of office. Ayan po para sa kalinawan lang po, ang impeachment po, violation, multiple violation of the Constitution. Ganun po ang ginagawa pag nai-impeach ka. Si Sara po, yan po, may Article 1, Article 2, ang dami pong violation ni Sara. Pera pa dyan yung mabababa, yung pambabasto sa mga congressman. Meron pa siyang death threat. Meron pa siyang korupsyon. Umaapaw po ito. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo, dati, nasa Jose Velarde, Jose Pidal lang tayo, may impeachment na tayo, nag-EDSA na tayo. Pero pusang aman tong mga to, bakit ganito to kakapalang muka? Hi friends, I'm not friends. Lawyer, meron tayong tinatawag na Code of Professional Responsibility. Yes. And very recently, nitong May 2023, no, dinagdag ang accountability. So we now have a Code of Professional Responsibility and Accountability. Alam mo kung bakit alam na namin na lawyers yan? Kasi mandatory yan sa amin, Christian, no? We are required to undergo compulsory continuing legal education. Yan. Lahat ng lawyers at kung hindi ka kumuha ng legal education na yun, hindi ka pa pwedeng pumirma ng mga pleadings, hindi ka pwedeng mag-practice as a lawyer. And in fact, the reason talagang nagtataka ako kung bakit hindi maintindihan ng ating Vice Presidente yung kanyang obligations as a public officer and over and above that, as a lawyer. Klarong-klaro yan sa canons natin. Okay, so pag-usapan natin yung articles of impeachment. Ikaw ba kung nag-threaten ka, Article 1, no? Kung ikaw Article 1. Article 1 is threatening. Alam naman ng lahat yan, ano? She hold up for 2 nights in the office of her brother in the House of Congress because her chief of staff, Zulueta Lopez, was in the detention facility. So, siguro sa galit niya, no? Because I don't know kung bakit pinag-uusapan si Zulueta, lagi siyang galit, no? Because when she was in the house, hindi siya nagalit nung she was asked to take an oath of office. She just argued and said, I'm not a witness, I'm a resource person. Hindi siya nag-oath. And then, but she was taking it calmly. Nagwala siya nung dinala sa detention si Yusek Lopez. No? I don't know why. I don't know why she went into a rampage, held a press conference, and even misrepresented herself as a lawyer. Hindi pwede yun. Christian, hindi ka pwedeng public official. You cannot be an elected public official and have any other
occupation, no, as a lawyer. So mali yun. Mo, So kapul. she held a press conference, hold up there, and threatened. She threatened the president, the first lady, the speaker of the house. Hindi lang threatened. She admitted to having hired an assassin. So, as we speak, there is an assassin going around. And what does she do after that? She says, hindi to joke, totoo to. Now, when she's being investigated sa NBI, her defense is, she didn't threaten, joke lang. Joke lang. I mean, you don't joke about these things. Then sabi niya, sabi niya, conditional threat. There is no Grabe, no? Pag pag nariribisa mo yung ginawa ni Sarah, nakakasulasok eh. No? Nakakasulasok po talaga eh. conditional threat. Look, by way of example, we lawyers say, if it smells like a duck, talks like a duck, quacks like a duck, like a duck, it is a duck. It is not a chicken. Tama. Tama yun ha. Talk, talk like a duck. Ibig sabihin, fox like a duck yun. Hindi mo pwedeng sabihin chicken. Kasi pinapalabas si Sarah conditional threat. Tanga! Threat pa rin yun. Yun po ang ibig sabihin natin. Conditional, threat with condition, hindi ganon. Ang usapan dito, threat pa rin yun. Diba? Sabi ni Atty. Kapunan, talk, walk like a duck, fox like a duck. It's a duck and not a chicken. What she did. She threatened, and now she's saying conditional threat. Even if it is a conditional threat, no? What is admitted fact is she has already hired. She has already hired Yes. an assassin, and it's even scary na she knows assassins. She knows who are assassins for hire, and she has already hired an assassin. Okay. At pumayag na raw, di ba? At pumayag na. So, yun ang Article 1. No? So, klarong-klaro, it is a threat. It is also inciting to sedition. Okay. Di ba klaro Attorney, yung before we move to the other articles, no? So dito po, yun ang sa mga viewers natin. Article 1, basically, One punch, ang boboto nyo, ABP, party list. Diba? Ayan ang senador na, ABP, party list. Senador Abalos, Soto, Binay, Lacson, Alyansa, Pacman, Pacman, Tolentino. Ang aalisin nyo lang, Bilyar. Okay? Sa kanila na yung bilyar. Wala tayong pakialam sa bilyar. Crime, water, against humanity yan. Ha? Medyo sa mga pamilya ko sa Alyansa, mahal na mahal ko kayo. O, pasensya na po kung nasasabi ko talaga crime, water, against humanity at hindi ko sinusuportahan si Bilyar. Sorry po mga ka-Alyansa, pero kayo, mahal ko kayo. Ha? Si Cayetano, bossing Yolo, basta pag wala ng tinta, ubusin nyo muna yung tinta nyo. Huwag nyo munang iboto yung Cayetano, Bilyar. Huling-huli na yun. Pag may tinta pa, lagyan nyo yung Cayetano. Pero pag naubusan ng tinta, huwag nyo nang lagyan. Salamat sa mga bumoto sa ABP, ha? Ha? Basta 1 to ano lang tayo, ha? Huwag nyo kalimutan, ha? Abalos, number 1. Tsaka, siyempre, Tito Soto. Hindi ko na ganong pinopromote po si Tito Soto sa mga dabar cards ko kasi alam ko na po, ang mga dabar cards natin, sobrang dami niyan. Dito, ang daming dabar cards. Kaya hindi ko na po pinopromote si Tito Soto. Ang lakas na po eh. Number 3, number 4. Hindi ko na po pinopromote.
Kasi malakas na si Tito Sen eh. Kahit hindi na i-promote yan, dami namin dabar cards dito. Automatic na yan. Tito Soto yan, automatic yan. Ang tatapon natin, Bilyar, Aimee, Cayetano, pag wala ng tinta, huwag nyo ng tantosan. Sorry Ma'am Pia, nadadamay ka. Huwag ka sana magalit sa amin. Kasihin mo yung kapatid mo. Yung 10,000, kahit 10 gigs, hindi niya binibigay. Oh, baka ikaw ganun ka rin. Ha? Baka ganun ka rin. Ha? Kaya sorry nagpapilido mo kay Tano. Sorry talaga. Kahit 10 gigs, yung 10,000, wala. Binay, alam nyo, Binay po. Ang galing po, Binay. Kung ano lang po talaga, record sa record, alam nyo na Binay. Binay po talaga. Grabe, Binay po. Hindi natin, alam ko dati ayoko ng Binay eh. Pero ni-research ko po kasi nga po, nainis ako sa mga Binay eh. Sila magkakapatid nag-aaway. Tapos, nakita ko to, yung record ni Abby Binay, laban doon sa kapatid niya. Ayos pala tong Abby Binay, anti-corruption. Hindi ko naman sinasabing corrupt yung mga kapatid niya. Siya po yung nagmana at nagpatuloy sa mga proyekto ng tatay niya. Nung nakausap po namin, yung mga proyekto ng tatay niya, siya po talaga nagtuloy. Lalong-lalo na po yung meron sila dun sa Makati na St. Thomas pa lang, meron silang mga meron silang sa ospital nila, yung St. Thomas pa lang po, St. Thomas pa lang ng sakit, naanuan na nila. Magaling si Abby Binay. Abby Binay, Greg. Abby better. Abby better. Sir Sherwin, sa asawa mo, shoutout. Tama. Wala akong problema, Ngono Chua. Kung dagdag nyo si Bam, si Kiko, wala akong problema. Idagdag nyo si Bam, sama nyo si Kiko. Wow! Kiko. Sama nyo si Kiko. Wow! Okay? Wala akong problema. Dagdag nyo si Bam, si Kiko, wala akong problema. Wala akong problema. Heidi Mendoza, idagdag nyo. Idagdag nyo na rin si Heidi. Heidi Mendoza. Palitan. Ito, bulong-bulong na lang tayo ha. Bulong-bulong na lang tayo. Di ba, aalisin na yung tatlo. Si Camille, si Cayetano, si Jaime. Palitan nyo na lang. Heidi Mendoza, Bam, tsaka si Kiko. O kaya si Models of Manila. Si Models. Para, si Models of Manila. Huwag niyong kalimutan. Ito yung pananakot na ginawa ni Vice President against the President, First Lady, and the House Speaker. So dito pa lang, malakas ba? Gano'ng kalakas yung kaso ng House Prosecution Team? Kasi ang claim ni Sara, confident yung mga lawyers na mananalo sila. I don't know. Kasi nasa Article 1, no? Wag na natin pag-usapan yung mga ibang articles. Sa Article 1 mismo, personal opinion, is pwede na siyang ma-impeach just on the basis of Article 1. Patay! So, Makonvict. Putek, Just biro mo. Ayan po malinaw na malinaw po. Ayun po kasi. Ito po sinasabi nga po natin, on Article 1 pa lang, pwede na ma-impeach si Sara. Ang threat po sa presidente, ipinagbabawal yan. Lalong-lalo na ikaw ang vice presidente, tanga ka. Kamsat Makoy. Diba? Ang threat mo sa presidente, pinagbabawal yan. Pero doon pa lang po pwede na siya ma-impeach. Sinasabi ko nga sa inyo, wala pa sa korupsyon niya eh. Patong-patong po to. Ewan ko lang kung malusutong pa to. Wala. Ace Biriel, hindi na aabot nga ng Article 7 eh. Article 1 pa lang yung threat sa president. Sapul na sapul na.
No joke eh. Yung salitang no joke, yung pa lang eh. Article 1. Alam naman natin mayroong president yan. Ibig sabihin, may a sitting president there. Then, no? I think it was the sitting Chief Justice then. There were several articles of impeachment against him, but they narrowed it down to one. And he got impeached just on one article, yung failure to state, properly state bank deposits. assets and liabilities, statement of bank deposits. So, yung 7 articles na yan, kung gaano ka-confident ang Vice President Sara Duterte, and I think it's misplaced because wala pa siyang pinapakitang evidence at all on any of the 7 articles, except for denials. No? Pwede na yan makonvict sa Article 1 lang. No? Kita mo, Article 1 pa lang, pwede na daw makumpit. Kita mo? Kasi iba yun. Reserve siya ng presidente eh. And pag nagde-death sa'yo yung reserve, patay gutom siyang umupo bilang presidente. Diba? Ibig sabihin nun, ang basic presidente natin, patay gutom, makaupo bilang presidente. Deus nos benedicat. Thank you. Sabihin ko lang na there is a difference. No? It is the House that impeaches. As of now, Vice President Sara Duterte has already been impeached by the House. Yes. What does that mean? Ibig sabihin, may second stage yan. Ang House, trial. parang pag pinag-usapan natin ang proceedings, no? Ang House parang prosecutors lang yan. They file a case, and it is the Senate which will constitute itself as an impeachment court that will decide on conviction Yes. or acquittal. Tama. Pero hindi lang conviction or acquittal, no? Kasi dalawa ang prayers sa impeachment complaint. Number one is to convict her, and conviction means being removed from her position as Vice President. And there is a second prayer, no? Which is permanent disqualification from holding any public office. So magsasabi, magaling si Vice President, magre-resign na lang yan para hindi na ituloy yan, mali. The more important one is she fit for public office? And that is the second prayer. Tanggalin perpetual disqualification from holding a public office. Nice. Ayan po, malinaw na malinaw po. Ang sinasabi, Article 1 pa lang, pwede na ma-impeach si Sara. Nagalit si Pulong sa babae tulong. Nagwala o siya'y nagwala, yung bugaw sa saksakin bigla. Ayun, pwede ba lumiyon? Hindi ka sa kilagot. Iyot man, ako si iyot man, ang tamat ninyong congressman. Ayun, pwede ba lumiyon? Kung hindi ka sa kilagot, iyot man. Ayan po ang ating reaksyon. At yung boboto po kayo, alam nyo na tatanggalin. 3 lang ang tatanggalin nyo. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa
Ang bumbero